Nakailang bad words ka na ngayong araw? Di na ba mabilang? Hindi lang bad words. Kasama na yung paninira, panlalait, o mga salitang walang kabuluhan. Alam mo ba ayon sa Biblia, hindi aksidente ang masasamang salita na lumalabas sa bibig natin. Iyan ay refleksyon ng kung ano ang laman ng ating puso. Sabi mismo ng Panginoong Hesus sa verse na ito, pakinggan mo. Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Hindi lang basta salita ang lumalabas sa bibig natin. Ito ay nagdadala ng buhay o kamatayan. Sabi nga po sa Proverbs chapter 18 verse 21, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ganoon kapangyarihan ng ating mga salita. Kaya kapag nasanay tayo sa pagmumura, panlalait, paninira at masasamang biro, hindi lang tayo nakakasakit ng kapwa, maaaring sinisira rin natin ang ating spiritual na buhay. Maraming nagsasabi na salita lang naman yan, words lang naman yan, sanay na sila sa akin, ganyan talaga ako magsalita, biro lang naman yan. Pero sa mata ng Diyos, hindi biro ang kasalanan. Sabi nga po sa Ephesians chapter 4 verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita kundi iyong magpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Ibig sabihin, kung ang salita mo ay hindi nakakapagpalakas, kung ito'y nakakasakit, nakakadungis o nakakasira, ayon sa Diyos, huwag itong lumabas sa bibig mo. At may babala rin po si Apostol Pablo tungkol dito sa Colossians chapter 3 verse 8. Sabi niya rito, ngunit ngayon itapon nyo ang galit, puot, kasamaan, paninirang puri at mahalay na pananalita mula sa inyong bibig. Pansin mo kapatid, ang masasamang salita ay kadikit ng galit, puot at kasamaan. Hindi sila hiwalay. Sa madalas mangyari yan, example dito sa social media. Sinapakadali na lang mag-comment dito ng mga masasakit na salita. Yung mga bashers, di ba? O minsan, dahil sa inis, dahil sa pagbibiro, sa galit, nagmumura o nakakapagsalita ng masasama. Minsan sa barkada na parang normal na lang ang mga bad words. Pero ang tanong, normal ba ito sa isang taong nagsasabi na sumusunod kay Kristo? Sabi nga po sa James chapter 3 verse 9 to 10, sa iisang bibig pinupuri natin ng Diyos at sinusumpa ang kapwa. At sinabi ni James, mga kapatid, hindi dapat ganito. Hindi sinabing minsan okay lang. Ang sabi, hindi dapat. Kung tunay tayong binago ng Diyos, ibig sabihin bago ng puso natin at pawang kalooban na ng Holy Spirit ang lalabas sa mga bibig natin. Kaya nga po sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Hindi ibig sabihin magiging perfecto ka, pero may conviction na, may pagbabago, may pakikiba ka laban sa kasalanan. Tandaan mo, sabi dun sa verse 36, tandaan ninyo, ang araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Napakatindi kapatid, ibig sabihin, hindi lang yung mga gawa ang uhusgahan, pati ang mga salitang lumalabas sa ating bibig na mula sa puso. Kaya kapatid, kung gusto mong magbago ang pananalita mo, hindi bibig ang unang baguhin, kundi ang puso. At para makamtan mo ito, lumapit ka sa Diyos at sabihin mo, Lord, linisin mo ang puso ko para malinis din ang salita ko. Sabi nga po sa Psalms chapter 19 verse 14, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang mga salita ng aking bibig. Kaya ang hamon ko sa iyo ngayon kapatid, bantayan mo ang iyong bibig. Iwasan mo ang masasamang salita. Piliin mo ang pananalitang nagbibigay ng buhay. Dahil ang taong tunay na kay Kristo, nakikilala hindi lamang sa kilos, hindi lamang sa gawa, kundi ganun din sa pananalita. Amen?